Ito lang yung in-order ko. Tapos libre na to. Thanks, seller. So, tuturuan ko kayo guys paano ang gamitin yung relay at para saan yung relay. Pero dahil maingay nga, gamitin natin yung ating pinakamalakas na wireless noise cancellation na microphone. So again, ang paggamit nito, on mo muna siya. Tapos ito naman, i-on mo. Pag okay na, yan, hindi na nag-blink, salpak na. So ayan, hindi nyo narinig ang lagay ko na lang dito. Medyo ayusin lang. So ayan, meron na tayong char. So back to itong pala, relay ay isa itong electronic component na kung saan pinapalakas niya yung amperahe, yung amperes ng mga na binibigay ng ating battery ng motor ito para kaya niyang paganahin yung mga malakas na load kagaya nito. Kasi kung wala ito, ang output ng load nito ay napakahina. Kung hindi man siya hindi gagana siya pero napakahina. So, ito siya ay para siyang transformer dahil sa yan sa coil. Yan yung parang coil dyan, yung bronze. Yan. Bali, as transformer, pag pumasok yung 12 volts dito sa loob niya, ang output niya ay malakas na amperes. Kaya kaya niyang paganahin ito ng malakas at saka yung mini driving niya at saka itong mga auxiliary lights na ganito. Okay, so tuturuan ko kayo paano ang connect ng mga parts ito. By the way, meron pala ito ang 4-pin relay. 4-pin relay. Nakikita niyo ba? Hindi niyo nakikita. Hindi niyo nakikita. Paano? Meron to siyang terminal na 30, pin 30, 85, 86, at saka 87. Yung pin 30, papunta yan siya sa positive ng battery. Lagi. Tapos yung 85 at saka 86, pwede yung magkabaliktaran na positive siya sa 85, negative sa 86, or positive sa 86, negative sa 85. Okay lang magkabaliktad. Tapos yung 87, dito lalabas yung malakas na ampere kapag nalagay mo to sa positive itong 30 at nalagyan mo ng supply itong 85 at 86. Dito lalabas yung malakas na ampere, malakas na kuryente para mapagana niya ito horn or yung mga auxiliary light. So going back sa connection ng relay, ito yung aking ginawang diagram. Bali, ito yung relay natin. Yan. Tsaka ito yung battery. Ito. Tsaka domino switch. Nagamit tayo ng domino switch. So, ito. Yung ating domino switch. Meron siyang common yung sa gitna. Tapos high and tsaka low. Tsaka yung ating switch. Ito. Tsaka yung ating horn. Tsaka yung ating light. Ito. Ito. Itong 30 ng relay,
ay papunta yan siya sa positive ng battery. Yan, diyan siya papunta. Tapos yung 85 at saka 86, pwede yan siya magkabaliktaran. Pwedeng dito siya sa yan, 85, or pwede rin siyang dito. Tapos yung 86, either siya sa positive ng battery or sa accessory wire. Yung tinatawag natin susian. Yung susian ng motor, pwede mong i-connect yun dito. So, lagay na lang natin dito. Yan. Pwede yan silang magkabaliktaran. So, dahil nga mayroon ng galing sa battery na positive at ito may supply na rin, itong dalawa, parang switch lang to sila eh. Magkakaroon na siya ng supply itong 87. So, yan yung lalabas niya yung malakas na ampere. Tapos, mula sa 87, i-connect mo siya ngayon dito sa domino switch. Para yung domino switch, magkakaroon siya ng supply mula sa relay, yung malakas na ampere. Dito mo i-connect siya sa common. Dito, itong bilog sa gitna. Yung 87 natin, kukonek sa common. So, dahil dyan, meron ng supply itong ating domino switch. So, ayan, yung ating 85, nasa negative na ng battery. Tsaka dito natin mati-check kung gumagana siya yung ating relay. Dapat pag nasupplyan yung 86 ng either positive or negative, mag-trip off siya, makikita nyo iilaw at saka magdidikit yung dalawang terminal ito para magkaroon ng output dito yung malakas na ampere dito sa 87. Tingnan natin ha. Yan o. Yan o. Tumunog o. Kita nyo. Ayan. So magkakaroon ngayon ng output itong ating 87 kapag nasupplyan ito ng positive. Ayan o. Kita nyo yan. Nagdikit yung dalawa. So ayan. Mula dito sa ating switch, ito dito sa horn, ang 87, yung output nito, yung 87 nito, ilalagay natin dito sa on ng switch. Tapos yung off naman nito, ilalagay natin dito sa isa ng terminal nitong horn. Tapos yung isa naman nito, ilalagay natin sa battery. So ayan, nakompleto na yung ating circuit. Try natin yung wiring. So ito, yung 87, lalagay natin dito. Tapos, dito yung isa. Dito natin ilalagay ito. Tapos yung isa nito, lalagay natin sa negative ng battery. So, ayan. Ito, so, supplyan na natin yung ating relay. So, ayan. Tumunog yung ating horn. Ayan, narinig nyo. So, kapag nasupplyan natin yung ating 86, tutunog yung horn. So, ayan. Dito naman sa ating dito naman sa ating domino switch. Dito sa domino switch, ang common sa domino switch na ito, ang kanyang pinaka-common yung parang supply ay itong blue. So, dito natin ilalagay yung 87, yung output nitong relay. Kasi malakas yung kanyang kuryente ampere. Yan. Tapos,
yung ating mini driving. Ang common din ito sa negative ng battery. Ayan. Sa negative ng battery natin ilalagay. Tapos, yung high and low, dito sa dalawa. Kung asaan dyan. Ayan. So, ayan na siya. Na-connect na natin. So, supplyan natin ngayon yung ating relay. Ayan, bubuksan natin. Ayan. So, yung ating mini driving, luma na kasi ito, hindi na gumagana yung isa. Isang ilaw niya. Dilaw na lang gumagana. So, ayan. Supplyan natin yung ating relay. Tutunog ito. Wait lang. Ayan. Tapos pag on natin, yan, oh, nag-ilaw. Kaso yung puti ng sirano, dilaw na lang gumagana. So, ayan. So, yan ang paggamit ng relay. Kaya, mas mainam na may relay kayo para hindi masyado mahagad sa battery. Kasi konti lang yung kinakain niya eh. Pero kaya niyang paandarin yung mga load na malalaki. So, ulitin natin. Yan, nag-trip off. Marinig niyo. Pag may supply na yan siya, ibubuksan natin yan. Okay? So ayan. Ilalagay ko na lang sa link dyan sa baba kung saan ko nabili itong relay. Pati itong domino switch. At itong horn. Kayo nang bahala kung ano. Ito rin yung matagal ko na itong mini driving. Kakapalit ko lang, napakamura lang. Ilagay ko na lang din dyan sa link. Kanyo na bahala. Okay, thank you. Yun lang.